Everybody say amen. So that's why ginpangita ko makauturan ko na ng pinaka-best ni partner sa sininga verse. So di pa ano naman problema ko ang Isaiah nagambal na remember not the former things. But the Proverbs 22:20 sila niya, remove not the ancient landmark. Remove not the ancient landmark which thy fathers have set up. So let me give you the title today, Reset, and let's go back to the landmark. Amen. Everybody say amen. Amen. And request Pastor Renato to please pray. Praise the Lord. Father, we stand, and Lord God, your anointing is sitting up. We ask the Lord to bless this afternoon's message. We have fasted, we have prayed, we have prepared. God, we want to hear from you, Lord. God, today bless, Lord, every hearer of the word and the preacher of the word. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Pwede mo kamustahon ang imo tupad ang balasya reset. And let's go back to the landmark. Hallelujah. You be all visited. Praise the Lord. You are the greatest project you'll ever work on. Ikaw ang pinaka-the best na project na imo pagahimoon kag imo pag-aobrahon. Wala sa iba na may maghimo sa imo. Wala sa iba, pwede ka tuluan, pwede kay coach, pwede kay guide. Praise God. Pero ang pag-perform sa mga coaching, pag-perform sa guidance, wala sa iba, it's you who will make it and work it out for yourself. Amen. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. You just need to restore, reset, refocus. As you need, just don't give up. Praise the Lord. Everybody say amen. Because God has wonderful plan for mankind. That's why He created the best of the best called earth. Before we came, He already prepared our destination. Bago ka ginhimo, bago ka nag-abot, your destination is ready. We can read in the book of Genesis, in the beauty of the Garden of Eden, a heaven and earth, that God has prepared a complete place for you and for me. No worries, no problem, no struggles, just a perfect place for all of us to enjoy life with the presence of God. Everybody say amen. But here comes the problem. God created Adam and Eve and was given the rules to follow in the Garden of Eden. God was excited makauturan sa paghimo kay Adam kag Eve. I don't know if He's thinking makauturan, it might be maging successful ang tao o kung hindi. But then, ginhimo niya makauturan si Adam kag si Eve that there are only two rules in the Garden of Eden. Praise the Lord. You own everything in yung tanan. Only one thing, isa ka bagay lang, nga hindi nyo pagilabtan between the tree of good and evil. Kagkabalo kita makauturan, praise the Lord, sa istorya. They disobey, hallelujah, the rules of God that was given to them. Ginbaliwala nila makauturan, praise the Lord, ang blessing in the Garden of Eden. Wala nila gitagaan makauturan sa madalong na pag-intindi, paghunahuna makauturan, kung ano katahom ang place of Garden of Eden. Hallelujah. In short, they fall. Everybody say amen. Amen. Isa ka masubo makauturan, abi nila may damo pa tsansa. Abi nila, kung ma-fail sila one time, praise the Lord, may chance pa na, pero wala na. Pagsala nila, makauturan sila sa Bible, ginpalaya sila sa Garden of Eden. Hallelujah. I don't know how many months or how many years sila nagstay. Nga nag-enjoy sila makauturan sa blessing sa Garden of Eden. I don't know. Praise the Lord. Pero sila sa Bible, ginpalaya sila because they disobey the Word of God. Everybody say amen. Amen. I was raised in a church, praise the Lord, to give honor to their pastor. They submit to their pastor.
They listen to their pastor. And before they decide, in pledge, they ask first. They ask first the man of God. And let the man of God being part of their lives. Ano yung problema nila? Why sila namati? Makauturan sa pulong sa Diyos. Kag at the same time, this time, makauturan. Ang problema naton, pirmita sa church, pero ay tagapamati sa atong pastor. Right. Everybody say amen. Amen. Si Pastor Leo, hindi na nagambal sa makauturan, siya preach to us. Praise the Lord. And I don't know, makauturan, if this preaching this afternoon will fit to your feelings or even your emotion. I was born in a family that the Lord Jesus Christ is the center of everything. And the Word of God and prayer and was the very weapon against the hardship in life. Amen. Nagbugtaw ko makauturan nga ang pulong langit sang Dios kag ang mga pagpangamuyo among armas sa akong tatay kag sa akong nanay sa sani nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Amen. Wala akong papa nagasalikit akong papa. Third year high school. Ang natapos makauturan. Salamat sa Ginoo kay ginpatapos niya akong mama nga naging maestra. Pero wala kami nagasalig during the time sa sweldo sa maestra kay grabe kagamay. But believe me, makauturan, nagabuktaw kami ng mga kabataan sa kagahon tungkol sa paghibi kag pag-aguno sa akon amay kag Iloy sa pagpangamuyo dira sa Ginoo. Praise the Lord. Mabugtawan na mo sila nagabakho. Mabugtawan sila makauturan nagahibi tudod, Lord, ang akong kabataan, Lord, ang amon ministry, Lord, ang amon future, ano nga lang matabo, Ginoo, kung wala ka. Nakabugtaw kami na everyday, makauturan sa pray, pray, pray and pray, pray and pray, pray and pray. Amen. Everybody say amen. Amen. I was brought up in the church that the children or the brethren came early in the church and weeping in prayer, attending the Bible study, that the church is full packed, a new chair was available. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Subong niya kakatabo mga kauturan, prayer meeting, Bible study. Kaluoy sa mga bangko, wala kayo pungko. That's right. Ara ka mo na? Pwede ka ba lamang kasi praise the Lord? Praise the Lord. Ari namin, kung naigo ka, siling lang praise the Lord. Kung may ka naigo, praise the Lord, nangyapon. Lord. Pero realidad, hindi kayo kakatabo sa bao. Bisan din ka magkanto nga church, makauturan. Every prayer meeting, every Bible study, inisipon na nag-attend. Right. Kag realidad niya kakatabo sa bao, makauturan. Bisan din ka magkanto nga simbahan. Paako ka mo kag sa hindi, pero tinuod, insakto pulong sa Diyos, nga in the last days, ang paghigugma sa tanan sa Ginoo mag-pugnaw. Right. Amen. I was raised in a church that everybody wants to stay in the church after the service. Sing songs, fellowship with brethren, hearing testimonies how God answers their prayer, how God provides their needs, how God sustains them, how God make miracles in their life. Diba? Subong nga, pag tapos simba, way pag ganit tapos simba. Gagsin niya sa tayo pastor, bye-bye. Sako na! Kapa minsan, ano naman ang sunod, ano na simuwanta. Realidad, hindi ka katabo, subong na silinganin nila makauturan kung magkadto sa church. Daw bao. Pero kung magpuli, daw auto. Nasipan mo, alalisin siya. Praise Why the Lord. na isa ka pangamusta sa pastor, malikaw pa sa pastor kisa. Right. Amen. Ngamusta sa pastor, hindi pa ganun magtulog sa pastor? Pastor. Everybody say praise the Lord. Di ba kanami sa una makauto, hindi na magpuli. Masugid niya testimony. Kung paano siya gin-bless sa Ginoo. Kagkalabanan sa una, gin-bless ang Diyos. Wala to siya gambal nga, tungkol sa kontrabaho, gin-bless ko sa Diyos. No! Anong ilang rason? Tungkol sa akong katutong, tungkol sa akong pagpangamuyo, tungkol sa akong pagpuasa. Masiling sila, sa una pa tayo, pastor, siguro na inang time. No! We have the same time with the apostles. Kung anong problema nila, problema
Hallelujah. That's why ang mga prayerful, pero hindi lang sila makatestify that the Lord answers their prayers. He receives blessing. I want to tell you today, hindi ka makaangkon obra tungod cum laude ka, summa cum laude ka, tungod tab ka, hindi makaangkon ka sa naming obra because of your faithfulness. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. That's why I understand nga ang Muslim nag-pray around the clock. Pero ang mga Kristohanon, ang mga Pentecostal, ang mga Apostolik, 3 times man nag-pray. Pamahaw, panyaga, panyapon. Pero ang Muslims makauturan, every 6 o'clock in the morning, every 9 o'clock in the morning, every 12 o'clock in the noontime, in the 3 o'clock in the afternoon, at the same time, after 6 o'clock, nag-pray yapon sila. Why? Because they understand that prayer was the sustaining power in their life. Nothing beats prayer. That's why 2 Chronicles 7:14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal their land. So kung problema mo pangamuyo, dakogin ka problema mo. Amen. 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 Problema mo ginaya makauturan kung di ka nakapagluho mga muyo. Kung ginakapoy ka na sa pagluhod. Kung ginakapoy ka na sa pag-istorya sa Ginoo. Come on. I want you to wake up today. I want you to go to reset. Amen. Amen. I was raised in a family that God designed fathers to be the spiritual pillars. Tatay, hindi nanay. Hindi lula. Tatay din. A pillar carries weight, holds structure together, and keeps everything standing. In the same way, fathers stand firm in God, the whole family becomes secure. Praise the Lord. Muna kamo nga mga kabataan, kung may tatay kamo nga faithful sa Ginoo, very fortunate kamo nga mga kabataan. Come on! Pero kung may tatay kamo nga unfaithful sa Ginoo, oh, kaluluoy sa panimalahay. That's why damo mga young people, damo mga kabataan, wala sing tatay nga nagatindog. Kaya hindi kita matingala kung nga may mga unfaithful nga mga young people, may mga unfaithful nga mga kabataan, kung wala sang tatay nga nagatindog para sa ila. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Obtain the spiritual condition of whom reflects the strength of a father's leadership. Muna saludo ko sa mga tatay, sa mga pastors. Amen. Nga, gabing pressure sa asawa, sa kabataan, para mag-faithful lang sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero kung may tatay ka mo nga halog sa pagpangalagad sa Diyos, may mga tatay ka mo nga wala gana sa pagpangalagad sa Ginoo, believe me, ang future niyo watak-watak kayo kung hindi ka mo manindugan sa inyong pagpangalagad sa Diyos. A praying father provides spiritual covering. Kung siya ganun kung mo tatay pala pangamuyo, ang imo asawa safe, ang imo kabataan safe. Hindi na sila mabantayan 24/7. But if the fathers are praying, kung ang tatay nagapangamuyo, every family will be covered up and secure by their prayers. Hallelujah. That's why si Abraham gintawag the father of faith. Tungkol si Abraham, every time magpundo sila kag mag-rest sila, upod makautor nila, during that time, I believe, there was Bible study, there was prayer meeting na nagkakatabo upod si Abraham. Hallelujah. Kaya lang tawan nyo, panong natabo kay Lot during the time, hindi na siya upod ni Abraham. He was destroyed by Sodom. Wala! Because nagpalayo siya kay Abraham. Amen? Everybody say praise the Lord. Amo na galing makauturan ko ni ikaw nga tatay, lapit kasi mo pastor.
Hindi man naguro tawag nga pasipsip ni pastor. Pero lain ang blessing kung ikaw matatay lapit sa imo pastor. Imagine kung anong araw sa iya nga blessing tungod lapit ka sa iya, agad alhay lang na iya. Pero kung magpalayo kasi mo pastor, magdistansya kayo mo pastor, kabudlay. Amen? Amen. Do you love your pastor? Praise the Lord. Do you love your pastor? Amen. Mabadyog talaga amen ha? Ang ibang dua-dua pa. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say amen. That's why si Joshua, magkauturan sila ni Joshua, kung hindi ka mo mga lagad sa Ginoo, kung hindi ka mo magsimba sa Ginoo, bahala ka mo da. Pero siya ako, kaga akong asawa, akong kabataan, kamiya mga lagad sa Diyos. Kabaluka ang pagpangalagad sa Diyos, magkauturan, this is personal. Hindi ni by company, hindi ni by barkada. Namin lang kung may barkada kang hara sa Diyos. Amen. Amen. Yung tayo kayo, may kabalo ko barkada nyo, hindi mga Diyos noon mo. Balanon sa inyo imin ba? Pero kung Diyos noon ang imo barkada, taglapit sa Ginoo makauturan, swerte ka kayo. Amag may problema, kasi mag-pray ta. Parisan ka na nakapigag, panisala, siluhod ta sa Ginoo. Pero kung hindi nyo, Diyos na ninyo barkada, pag problema, nakata-pray, inom ta, dula lang na yan. Dula na na, priya. Samot pagid makauturan. Everybody say amen. The world is getting darker and darker. Ang mga nakakadamo na sa mga bulag, sa kalibutan, especially sa Pilipinas. Yan ako magsugpon na. Ibasi na sila to politika ni mo pastoral. Alright, the world is getting darker and darker. We have seen the problem of every believers today. The biggest lie in the Old Testament is now happening. In the book of Genesis chapter 3 verse 3 sa Bible, but of the fruit of the tree which is the midst of the garden, God had said, He shall not eat of it, neither shall he touch, lest he die. Ari na. The serpent said unto the woman, He shall not surely die. Namigil man niya mga manlog dila, kasi meron na mga manlog dila. Siyempre, wala na siya may mag-ako eh. Right? For God doth know that in that day, that ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Amo na isa kalabanan sa aton kabalo na sa maayo kag hindi, pero ginasunod niya po ng hindi maayo. O pulo simba-simba pa na, pero ginasunod di mo nagyapon maayo. Papulo taas-taas pa na kamot, pero hindi mo nagyapon ginasunod ng maayo. Pulo palakpak pa na, isa nami pa na sa tingog, nami pa na sa magkanta, pero ay pa nagyapon kasunod. Amo na sila, bato-bato sa langit, iguha sila. May isa ka church, hindi sila isang iya pastor, sa niya, hindi na ko magwali sila pastor sa minawali mo, kay pasidamo di sa bahar. Pasidamo di masakitan, kuhay ko ilabot na masakitan ka mo, sa mga interno ka mo. Bahala na sakiton, baka mo subong. Okay na rin pastor. Palangit ka man, Gurunoy? Kamo palangit man kamo? Gusto niyo walihan ta kamo din, okay lang na. Magpalit ka mo sa church, okay lang na. Magpalit ka mo sa prayer meeting, okay lang na. Sobrang nyo gani. 7:30 open, 6:30, ito nakamoto. Di ba? Amen. Amen? Amen. Everybody say amen? The biggest lie. Sa balo ka lang, okay na na yung malit. May na problema si pastor, kabuot na kay pastor, pero gagtong na yung pastor eh. Ikaw, sister. Galing ka na mo, pastor ka nahadlok magwali, labi na type giver. Hindi na. Basta hindi maghatag. Ako ay kulabot, bahala na masakitan ka mo, bahala na hindi ka mo maghatag tayo. Mas malain kung ako ma-imperno sa inyo. Amen? So iwali ko, dapat ko iwali, ihambal ko, dapat ko iwali, ihambal para magkanto ka mo sa langit. Amen? Masiling na ka mo agay! Sige ha pa, pastor! Kanami! Kainit sa amon muli na rin! Sige ha! Kaya mapalangit kami ha! Lord. At tanan niya mapalangit, iwarawarang kamot. Lord. May nakita ko duwahin ka, iwarawarang kamot.
Everybody say amen. Amen. Ang katapusan ng mga inadlaw, praise the Lord, sinipas ang Bible, mga kauturan, in the last days, sa uli ng mga inadlaw, this know also that in the last days, perilous time shall come. Kamuman, kamaluna kamuni, nga katinikado na sa aton panahon, wala na sang safe na lugar subong. Amen? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. For men shall be lovers of their own self. Tanda ini, nga mga mabudlay, ilunggohon ko kayo mas nami, kung ilunggo kayo, ma-express mo din kayo, kung English kisa, magpunitla ka pa, kung ilunggo, igo ay gid. Diretsuhan ay gid. Huwag na tulong tago-tago, English kisa, ulo ka po, hapaw pa mo. Isa to ka social, pabra po ilunggo. Kaya mga tao, mangin, maiyaiyahon. Ay, salamat, hindi ko yung maiyaiyahon. May gugmaon sa kwarta. Salamat, wala din sila. Tikalon! Ari tikalon? Ari? Nanamihan mo pala kung anes. Kaya ang anes ka naman na malangit ka na yan. Pero nagpapakulo-kulo ha? Kulo pa na ako pa? Everybody say praise the Lord. Ari pagit. Kung tikalon ka, lain man. Pero kung bugalon ka, lain man yapon. Ano nito, ito yung pakantuan, tikalon ka, di nami. Bugalon ka, di manami. Kung ipuson ka lang, ebi. Pero ang bugalon, isa makauturong dalaman sa pagkatikalon. Amen? Ay pulong sa Diyos, ay kagidiyalutsan. Ang imo na imo, ay salamat Lord sa pag-imahin sa amin. Hindi ka rin kasi niya, why ba yan? Hindi ko na yan. Si brother do, manutlo ba ibang siya ginako? Pero namin dire kung maigo ka, kag hindi ka mag-Lord, salamat sa pag-imahin. Salamat sa pagpadala sa propita, sa pastor, sa pagpadala sa akon, sa pag-remind nga ginapalangga mo kog gyapon. Praise the Lord. Ari, naghahambal si malain kontra sa iya isig katawo. Aminin. Kabudlay magimo-imo istorya. Praise the Lord. Ang mga ining mga tao ni upod nila sa mga maritis. Kaga mga Kristohanon din niya maritis. Sila. Everybody say amen. Amen. Hindi magpati sa ilang mga ginikanan. Kagina lang ito, dimension ni Pastor Raymond, praise the Lord. Nga kung hindi ka magpati sa imo lahat sa imo ginikanan, sa ito grabe ito sa kabrutal, kaya sabi niya, patyon ka sa Diyos. Kung hindi man mo na ay, paano mo lang sa Diyos ang imo kinabuhi? Hindi magpati sa ilang mga ginikanan, hindi mapinasalamaton. May mga asawa, isa taga mo na sweldo, amo lang mi, kulang mo ni. Way man lang kiss, ga sa gamot. Paglantaw. Way na. May mga bata pa nga mga yubalon, isog pa sila ginikanan. Mabalon ko! Mabalon ko! Isang ginikanan pa nagakurog sa ila. Wala batasan ng mga ginikanan. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Luwas sila, wala sila pasunay sa ila isig katao. Mga wala balatsagon, wala feeling. Ila lang gidya na batsagan, ila lang gidya. Pirmi makita ila ko galingon, ako yaway ko da. Ang mga kurap, paghatag, pagpasa sa project, pila da ngaton. Huwag kita da. Ang mga Kristohanon, halong ka mo. Kasi may mga project ka mo, ipasulod, hindi ka mo magsinabagulad sa kickback. Ulad ka mo nga ikickbackan ka mo sa Diyos. Lord. Amen? Amen. Nami ba lang kickback iya sa Ginoo? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ari pa mga kauturan, dinapakalain nila ang iban. Hindi sila makapugong sa ila kaugalingon. Mapintas kag kontra sa bisan ano nga maay. Pwede ka siling Lord, maluoy ka sa amin. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Mangin traidor sila. Mangin daso-daso kag nagapadayaw sang ila kaugalingon.
Oh Lord, buligi kami Ginoo, nga hindi kami magpadayaw Ginoo. Di ba kalabanan pag may bago, gina-post nila sa Facebook. So pag kita sa friend niya, bago na friend niya, si Kadhan lang. So mga into, no? Halika post ka kung dayawon. Mahuya-huya man. Alright, praise the Lord. Palabihon pa nila ang mga kalipay nga iya sa kalibutan sang sa Dios. Mga concert na, mga blue basketball na, mga lagaw-lagaw na. Isan niya Bible study, pray mo, hindi Bible study, abay na Bible study, lagaw ta. Amo na ni mga generation, subong. Wala na pakialam sa pulong sa Diyos. Right. Wala na pakialam kung masandad sila sa pulong sa Diyos, kundi basta matuman lang ang ilang gusto. Ang tarang nga nagahimo sina magsiling, ako na. But sa inyo na. Siling nila ko ng mga kauturan, liars, go to hell. Anong ngalog dito mo? Hindi ka mo na mag-email, hindi ka mo na mag-praise the Lord, dahil basi pagkatapos ni Perno ka mo. To be honest, sabat! Everybody say amen! Amen! Kaya nabigyan ako ni Lunggo kay masaburan tagin ang kanami sa pulong sa Ginoo ari. Magapakita-kita sila nga daw mga Diyos noon! Miyagi ko na balag isa ng aral sa simbahan. Damo sa mga makita mo git. Puti. Sa mga matuod dyan, pasensya. Pero sa mga nagalaglahog ng aral na sa Diyos, Ginoo. Pero pag abot sa buhay, hindi man Ginoo, ginahimo. Feeling lang. Pero hindi tinudanay nga Diyos nung git. Pero ginasikway nila ang gahom sa Ginoo. Hindi pinaka-problema sa mga kauturan. Jutay lang ang worship, 5-minute worship, tapos na. Kita nyo sa prayer meeting, 5 minutes, 10 minutes, tapos na. Pura dumduman ko, way back sa Yusay pa, makauturan. Praise the Lord, naduintit na maguntat sa pagpangabuyog, basta hindi ba sabat ang itong pagpangabuyog? Oh, kita ko ni sila sa una makong magluhod, kung doon mga wala kwarta ba? Kusubra pa sa ako niya nga wala niya kwarta? Grabe mga buyog, grabe mag-pray! Kamu na lang support. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say amen. Amen. Praise God. Likawi ang mga tao nga pareho sila. Hindi magaling malayo mag-ikaw sa mga tao nga mga karnal. Amen? Kung may friend ng mga karnal, likawin nyo. Hindi ka mo aliupod sa mga karnal. Upod mo sa mga angil-angilon. Amen? Bagay hindi nyo man nabadir mo, anghel siya o hindi. Makita nyo lang na siya kung arasa sa Bible study, arasa sa prayer meeting, arasa sa mga gathering makauturan, inaugdan nyo na. Pero ilang permi ka panghagad sa inyo, mga pita pray, bisan prayer meeting, mga pe. Bisan Bible study, mga pe. Delikado ni Okdong. Kabay pa, wala sing may gahimo sinadiri. At alam magsiling, amen. Hallelujah, confident ko mo ha. Ang iban sa ila nagahimo sig paagi nga makasulod sa mga balay para tuntuhon ng mga babayi o ang mga maluya ng mga babayi nga nagabuyo nagid sa pagpakasala kag ulipon sa sari-sari nga mga balatyagon nga malain. Nakasulod na ni subong sa mga balay. Kag nagapangita sa mga mahuyang nga mga babayi nga mahilig mag-chismes. Fellowship ta! Dasig di kadto kamo di mano tara may fellowshipan kita pero gina-fellowshipan nato hindi maay. Kamo ni pinakadelikado subong ako mag-fellowship kamo gina-istoryahan yung kabuhi sa utod niyo. Nano man to si sister na nagaputo sa yahaw. Wala batasan no. Way nakabalo ikaw sobra pa ito pagigiling nga wala batasan. Nano man to si brother na nagsunggod man to. Nano man ang espiritu iya man. Imo gali espiritu sobra pa din sa iya. Amen? Ako na halong kamo mag-fellowship, pinaistoryahan niyo ang Word of God. Amen. Pag iniistoryahan niyo ang kabuhi sa iban, kabuhi ni Marie, kabuhi ni Pare, magkalapas mo ang inyong nga dila, kag magkalapas mo ang inyong nga bibig, hindi ka mo mag-inom puli, pag puli niyo, hindi ka mo mag-inom kog. Kaya magkalapas mo ang inyong dila. Kung mag-inom ka mo kog,
Kita yung iba, alas 6, sa istorya na sila. Ang ilagay nila mga call, tapos kutso-kutso na sila kung sino kabuhi. Talaga na bantayan. Well, this is biblical. Kag ini nag-creep, nagasulod sa tagsa-tagsa kapanimalay. Whether you like it or not, kung hindi mo pagbantayan ang imong panimalay, mga kauturan, kung hindi mo pagbantayan ang imong asawa, ang imong bata, kung hindi mo na sila makita, magsunod na sa inyong panimalay. Makibot ka mo bata, nag-istorya niya, tay, nga nung matutupad balay ka, kita ko may lalaki dito mo. Ikaw man, tudanhap din. Kulbante, mas ikaw to balahal. Everybody say praise the Lord. Amo na nga dapat naton bantayan, makauturan, nga aton panimalay. Hallelujah. Faithful nga nagapangalagad sa aton Dios. For this reason, many Christians are weak Christians. Tungod sini makauturan, damo sa mga Kristohanon nga mga huyang. Laban na lang chismes, laban na lang reklamo, laban na lang kumod, laban na lang pamantay sa sulod sa church. Wala na pagdayaw sa Ginoo. Managisa ko lubra mo pamantay na sa church, hindi ka nakadayaw. Hindi ka nakasimba, mo pagdayaw mo, mind mo nagtiro si sister mo lang tawa pala. Ang demonyo silimpagan ni Pastor Alexis, the devil is a liar. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say amen. Sa sinya panahon, wala gid gusto sa Kristohanon nga maging mahuyang sila. Wala gid sa Christians nga gusto nga maging unfaithful sila. Ang tanan sa aton, nagahandom gid nga maging faithful kita sa pag-alagad sa aton Ginoo. That's why in the book of John chapter 10 verse 10 sa Bible, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Amo na nga kadamuda mo na singing kawat sa demonyo sa aton. Amen. Amen. Our time for God, isa na ginakawat sa demonyo. Our joy in serving God, our service to God, our time for our family, our start in serving God, we are losing our generation. Praise God. We are forgetting the landmark. That's why we have many backsliding Christians sitting on the pews. They are present every service, but their hearts are away from the presence of God. Praise the Lord. That's why we cannot blame our kids, our children, nga sila nag-backslide. Tungod talagsa na lang makabati ang aton mga kabataan, nga kita nga nagaginikanan, nagaluhod aga pa, kag nagahipil sa Ginoo. Amen. Ilisipon na lang ang mga tatay kag nanay nga nagabugtaw aga pa, kag nagahipi una bago maghimos sa sulod sa panimalay. Praise the Lord. Ilisipon na lang. Amo na pamangkutay mo kaw galingon kunari kani ka pungko makauturan, kung ikaw tatay, kung ikaw nanay, kung ikaw bata makauturan, lantawang imo kaw galingon subong. Are you a prayerful father? Are you a prayerful mother? Kung hindi makauturan, please remind yourself. You need the word reason. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Whether you like it or not, ano man ang estado sa imo pangabuhi, nami man imo pangabuhi, damo ka kwarta, damo ka ginapanagyan, pero kung layo ka na sa presensya sa Diyos, you need to reset your mind. Oh, hallelujah! Hallelujah. Kinangan ikaw ang mag-decide for reset, hindi pagulatan ang Diyos mag-decide sa imo for reset. Delikado pag ang Diyos mag-decide, kapag sinisip mo, i-reset na ka. Tapos ka na. Hindi pagulata ang time na kaya ang grasya sa Diyos may katapusan. Sining sa iba, no, the grace of God is unlimited. No, I will tell you, once hindi ka na magpabilin, ka magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, the day will come that your grace will end. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Munang in the book of Genesis chapter 6, mga kauturan,
Amen. Nakita sa Diyos ang wickedness sa world. Nakita niyang kalautan, makauturan sa kalibutan, nga bisan ang Diyos, hindi niya na masikmura ang kalautan sa kalibutan. Sala diri, sala dito, at tubang kalikod, puro na lang sala. Pero sila sa Diyos, I'm looking for somebody, I'm looking for someone nga ma-bless ako sa iya kinabuhi. Sila sa Bible, nakita sa Diyos si Noah. Hallelujah. Praise the Lord. Sila sa Bible, he was upright. He was righteous. Even in his generation, duwa lang sila ginmention, makauturan si Job at si Noah. Pero si Noah makauturan, ang ginmention, he is an upright man. I wish today, makauturan, ikaw nga may, ikaw nga nanay, mag-wish kita, Lord, please, lantawa ko sinigatak na. Lantawa ko sa siniga panahon. Am I upright? Am I right into your eyes? Or not? I hope and I wish tonight, makauturan, na kita nga mga tatay, makauturan, we will reset ourselves into prayer room. Imagine, makauturan, for 120 years of preaching. Nagkalaupaw na lang si Noah. Nagkalaungat na si Noah sa preaching sa pulong sa Diyos. Nagkalatigulang na mga tigulang ng mga preachers, pero sining sa Bible, ang mga tao tiga-tiga gyapon walihan sa pulong sa Diyos. Mas kinapili nila ang binutig, mas kinapili nila ang kadulong, mas kinapili nila ang kalibutanon sa sabutang para sa Diyos. Sining sa Diyos, I will destroy mankind. Ang tao lang may sala, pero bilog ang kalibutan na nahalitan. Ang tao lang may sala, pati pispis ginulamig. Pati kasabatan ginulamig. Sa Ginoo, hindi ko na kaya. Nasoy sila niya, padalaan ta sila arka. Pobrahan ta arka. Kaya padalaan ta sila sa flood. Basta flood kani problema gino. Problema gid ako ang flood. Pero salamat kay ning flood nga nagabot sa aton sa Pilipinas. Nakit-an ta kung sa sinong mga kawatan sa gobyerno. Okay lang na ako ng flood sa inyo, kagmahilan, pero kung lag ko, may dala ng mga tao, mga kauturan. Pero nangin makaluluoy ang mga tao ng inosente. Everybody say amen. Pero I will tell them, mga kauturan, di ba sila kaluluoy? Di sinuwa, nagawa din. Sunod ka mo sa arka. Sunod ka mo sa arka. Kaya may anaw nga matabo. May anaw nga matabo. Pero sila sa mga tao, buang-buang sinuwa. May imo sa arka sa bukid. Igban gay mo sa arka sa kilidagat, sa kilisuba. Siya sa bukid. Sino may mapati sa iya? Pero I will tell them, ang kaalam sa Diyos, hindi nyo kaalam. Ang plano sa Diyos, hindi nyo plano. God has the bright plan for us. Siya lang ang may maayo, kag may manami na plano para sa aton. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Sining sa Bible, may kauturan, 40 days and 40 nights, ginsukot sa Diyos ang tao. Manukot gid ang Diyos. Subong yuhom ka pa, subong ising-isi ka pa, subong hap-hapang imo praise the Lord, kag hallelujah. Subong haluson ka pa magkanto sa church, subong haluson ka pa magkanto simbahan, pero magabot ang adlaw ng simbahan siradan sa Ginoo. Manukto ka, pero sirado na. Manawag ka, pero wala na si may masabat. Kaya nga naman, kung ang Diyos magsira, nobody can open. Everybody say praise the Lord. Kaya today, we need reset. Are you ready? Senator Nigina, kinangan reset ta anay bago ta mag-reset. Amen? That's why kinispikar ko anay sa inyo, mga kauturan. Anong nagkakatabo sa una? Sa mga katigulangan natin, they were faithful serving the Lord. They served God faithfully. Kaya sa reset nga matabo, mga kauturan, aton dumdumon, just like Elijah. Si Elijah nag-pray pinaka times? 7 times para mag-abot lang ang una. Wala nag-undan si Elijah, mintras hindi niya
makitaan na may. Paguntat niya, pre, way nagtubo na ulan na. Paguntat niya, pre, doon siya nga alalay. Niya may nakita na ako daw, kamot pa lang ka na ako. Okay na, may ulan na. That's why we need to pray like Elijah. Come on! Come on! Hindi ba na kamo kapoy? Ako na kapoy ko niya. Sige ko wakal, hambal-hambal, kamo yun, ponggolan na. Hindi pa kamo mag-response. Na ano? Ako na nag-iawan-awan. Tingog, hindi pa kamo mag-response. Pray like Elijah. Kung nilapagin na sa bata, ino problema. Parte sa imo bata, parte sa imo bana, parte sa imo asawa. Pray like Elijah! Reset your prayer line! Change your prayer time! Change your situation! Hindi pwede nga mag-amin-amin ka lang na pag-abot sa mula. Wala! Kinalandiri pa lang, schedule na imuman, magpunay ko karon. Siya patulugon ko niya akong bata, patulugon ko bana, pasunod ko karon sa akong drawer. Dito ko maging-away sa Ginoo, dito ko ihula sa Ginoo, dito ko isukit sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Hindi nyo ito pagsugid sa Facebook, ay wala Facebook ang Ginoo. Ang demonyo ito, pero may ka-comment, ay na problema mo ikaw. Ano kibala? Sukit ka lang! Hindi! I will tell you, bago ka ba magpakanto, ka ba makauturan sa prayer room, tsura nyo daw kuring. Pero pagwa nyo, after nyo na istorya, ang Diyos makauturan, you will go out like a lion! You will roar! Lord, hear me! Lord, hear me! Reset like the prodigal son. Nakuha yan ano yung kwarta. Come on, let's enjoy. Enjoy! Matandaan niyo ang kwarta, may katapusan. Dito na naubos na niya kwarta. Kabatsag siya sa nag-aobra na lang sa panong baboy. Pati na ang pagkaon, di na sa kabakal sila niya, makaon na lang kupod sa baboy. Ulaton mo pa nga maging baboy ka? Ha? Ulaton mo pa! Pero during the time sila, sa balay, sa ako na may ara sa damo nga timbang. Kag sa iya mga timbang sila niya, may nami sila nga tulugan, may nami sila nga pagkaon, may nami sila nga accommodation. Pero ako, now, he reset his mind. I will go home. I will go back to the landmark. Amen. I will go back to my father. Kag sila sa Bible, ang lawat-law ganyan yung tatay nagapaabot sa iya. Day and night and day, your father is waiting for you to come home. And one day, nakita sa tatay ang iya anak. Wala lang siya nagsiling, sige lang, no, siling sa Bible, he ran! Nagdalagan siya, pakanto sa iya bata! Lord! Hallelujah. Kagalit namin, wala niya ginisip din ang kwarta ko. Pati na kwarta ko inubos mo. Wala! Siling sa Bible, ilisi siya, paliguay siya, Hallelujah. suksuki siya sa bayo na nagakaangan siya. Praise the Lord. Yes! Take note, ang imo amay wala nag-record sa imo wrong. Wala na ginalista imo sala. That's why the devil will call you by your sin. But God called you by your name. That's why it's okay to reset and to go back to God. Ano man kadako ang imo problema, ano man kabutay sa ginibaw mo, hindi mo maintindihan. Please, reset. Come home. Hallelujah. Praise the Lord. Go back to your dad because your dad loves you more than enough. Hallelujah. Praise the Lord. I thank God. I thank God. I thank God that my God has no record of my sin. The only record that I have, son,
always welcome to come back. You are always welcome to come back. That's why today, come on, reset, dance like David. Reset, praise like Paul and Silas. Reset, pray like Daniel. Reset, stand like Shadrach, Meshach, and Abednego. Reset in good times or in bad times. Sinig pa ni Job, the Lord had given and the Lord had taken away. But one thing ang nabilin kay Job, mga kauturan, in the good times or in the bad times, pero ang faith niya sa Diyos will remain. The Lord give it and the Lord take it away. But blessed be the name of the Lord. Woo! We need to go back to the landmark. This is what our forefathers do. In Deuteronomy 6:4, says in the Bible, "Hear, O Israel, the Lord our God is one." Pila pala ka mga kabataan, subang wala ka kilala sa Diyos. Mayo pa ang YouTube, mayo pa ang Instagram, mayo pa ang YouTube channel sa mga kinartons kilala sa mga bata. Woo! 5. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Listen to this, daddies and mommies. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. And thou shalt teach them diligently unto thy children. Teach your children, and shall talk to them when thou sittest in thy house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, when thou risest up. That is, I know grabe nyo kapalanggangin yung kabataan, grabe nyo kapalanggangin yung panimalay, but if you miss to teach them about Deuteronomy, mamiss mo ang kabuhi sa mga kabataan. Ay no mga daddies, kapoy ka mo pag-abot sa balay. Lapyo na, mahigda na lang isa kang kuliton, tas aton mga bata, akigan pa nato. Please, i-change. Tagahay panahon ng aton mga young people. Gusto may makita ng mga people ng mga anak sa tumulo. Nagkakadisgrasya, nagkakamatay. Sakit kayo ba siya kung mag-autorobat daddies and mommies if you fail to do your obligation to your children? What will happen to them? What will happen to them? And thou shalt bind them on the sign upon thy hands, and there shall be frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon the posts of thy house, on thy gates. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added. For the last verse, Joshua chapter 1 verse 8.
This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Day and night. Kamay pa sa iba pag-meditate ko po may mabana nga nagapong ko. Kamay pa sa iba pag-meditate ko po may mga bata nga nag-meditate sa pulong sa Ginoo. That thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous. Not just prosperous, mga utol. And then thou shalt have a good success. Praise the Lord. Are you ready for God's blessing? Hallelujah. Are you ready for God's blessing? Praise the Lord. After that, you have set your mind, set your heart, set your physical body. Are you ready for God's blessing? Praise Come on! Come on! Come on! Are you ready for God's blessing? Behold, I will do a new thing. Praise the Come on! Lord. Come on! Praise the Come on! Prepare your hands to clap the word of God. Are you ready? Are you ready? Are you ready? If you are ready, can you stand up? Amen! If you're ready to receive the blessings, you know, sabi sa Bible, I will do a new thing. Now, you have already reset your mind and you are ready to receive the blessing of God. Now, it shall spring forth. Shall we yet know it? But I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. That's why today, if you will just apply the Word of God in your life faithfully, your faithfulness will look for your blessing. Your faithfulness will look for your blessing. Woo! I love the Word of God. I'm so fortunate. Praise the Lord. Kaya ako na inanak sa isa ka pastor. But I don't have a plan to be a pastor. Kay grabe kabudlay ang pastor. But now, I have seen the good things. I have seen the blessing. I have seen the tremendous blessing na ginapatubol sa Diyos. Ang bato sa akong bata, na wala na choice. You need to become a pastor. Yes. Amen. Sila niya, okay pa. Pero may eskwela ko, ano? May eskwela lang ko 4 years. After that, I will go in the ministry. Na, there is no higher calling. Not a nurse, not an engineer, not a police, not an attorney. But a servant of God. Praise the Lord. This is the greatest calling that we can have in this life. Woo! Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So let's go back. Reset. I wish this coming Sunday, wala na sang live. Wala na sing mga absent. Praise the Lord. Praise the Lord. I wish sa atong prayer meeting, sa atong Bible study, may nag-overtime na. Hallelujah. Praise the Lord. May nag-overtime na sa prayer meeting. Come on. Kung dumanyo ko na ng bilis sa prayer meeting, mga kauturan, damo na daog na kalag tungod sa prayer meeting. The more people nga nag-pray, sinipa ni Charles Spurgeon, may isang Amerikano nag-interview sa iya, sinigil, what is the secret? Nga damo-damo membro. Hindi to apostolik, hindi na to Pentecostal. Pero thousands sa harap sa mata. Sige, gusto mo mabalaan? Naog tas dalong. Sa underground. Sa underground, dali makauturan, may around 200 people na nag-pray. Hallelujah.
Sige nga, paano ni? Nga 1 hour by 1 hour, bulos-bulos sila pray. Kaya tingnan nyo ano nagkakatabo sa babaw. There are a lot of people na nagagawa sunod, kaya nagkakaluwas because of these people na nag-pray sa dalawang sa Africa. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. We need to receive and go back to the landmark that our fathers have built. God bless you all. Praise the Lord. Praise the Lord, everybody. Come on, clap your hands to the Lord. Come on, let's praise. Let's appreciate the word of the Lord. Just sing that one. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, everybody. The singers praise.